Kaugnay pa rin sa sitwasyon sa Bulacan na apektado pa rin ngayon ng pagbaha. Makakapanayan po natin ang gobernador ng Bulacan na si Governor Daniel Fernando. Magandang hapon po, Gov. Yes, magandang hapon, Angelique. Magandang hapon sa iyong mga tagapakinig at tagapanood. Thank you. Magandang hapon. Yes po, hingi lang po kami ng update sa mga lugar na apektado ng baha. I understand, nasa mga 14 na lungsod at munisipalidad ang apektado ngayon at maaari po bang nagdeklara na rin ng state of calamity, Governor? Well, katatapos lang po ng emergency meeting natin ng ating council, ng ating disaster council, ng ating provincial disaster. At inaprobahan po namin na magdeklara yung ibang gustong magdeklara ng mga state of calamity. Katulad po ng Pukawe, Marilao, Mekawayan, Balagtas, Kalumpit, and Giginto. Yan po yung mga naaproba namin na nagdeklara ng kanilang state of calamity. And hindi po natin pwede magdeklara kami, hindi po ako nagdeklara ng in general sa lalawigan ng Bulacan, province-wide, because of hindi naman po gano'ng apektado yung iba. Ano po? So, sabi ko sa kanila ay kinakalamag-alalay din sila kasi naka-take off pa lang po tayo sa bagyo. Ano po? Although gagamitin nila yon para magamit din ng mga barangay yung kanilang mga pondo para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Yan po yan. So, ngayon po ay may mga baha pa rin at may mga nasa evacuation center pa rin po ngayon at yung iba po nagsilikat na at nagpunta na sa kanilang bahay, yung mga bumaba ng mga tubig doon sa mga kabahayan nila. Ano po? But yung iba nandoon pa rin, nanatili pa rin sa evacuation center at hindi po muna namin pinapauwi sapagkat medyo malalim pa. At ganun din, pinaghahanda po natin sila at nakasama po sa meeting natin, siyempre, yung mga tumulusong sa baha na may mga sugat sapagkat ang kasunod nito, sigurado ay yung leptospirosis at saka yung mga alipunga. Ano po? Yun yung mga sakit na makukuha nila sa mga bahang ito. At ngayon po, nakahanda po kami ngayon at naghahanda po kami talaga at nakaantabay po kami ngayon sa itong bagyong Dante at ito pang isang bagyo. At lahat po ng ating mga disaster city and municipality ay talaga po nakaabang dito sa mga parating pang bagyo. At kasalukuyan po nating binibigyan ng babala ang lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa geohazard. At ngayon po mamaya ay nagpuproceed na po ako sa pagbibigay ulit ng mga relief goods. Ano po, para doon sa mga evacuation center na nandun pa at nanatili doon sa mga center po natin. Governor, nabanggit niyo po yung mga nasa evacuation centers. Meron po ba kayong datos available sa harap ninyo ngayon? Can you tell us kung mga ilan po ang mga individual at mga pamilya na nagsilikas na po mula sa kanilang mga tahanan at nasa evacuation centers ngayon? Actually, Angelique, kung total natin, itong mga nagdaang araw at saka itong mga kasalukuyan na rumaragasa itong habagat, may total po kaming 16,000 na nag-evacuate. At ngayon, nagsimula po yun sa 4, 5, and then 16,000. Ngayon po may mga bumalik sa kanilang mga tahanan, kaya kumilang na lang po kami siguro ngayon mga 6,000 na. Mga evacuees po natin na nasa evacuation center. Opo. At yung iba po bumalik po talaga at medyo mababa na yung tubig. Pero siyempre, nakaantabay pa rin tayo sa kanila. Binigyan po natin sila ng mga babala na mag-ingat pa rin. Mag-ingat pa rin. Yes. Nasabi niyo po na iikot kayo mamaya muli para mamigay po ng mga relief assistance. Yes. Kamusta naman po yung supply natin? Bukod po dun, siyempre galing sa national government, yung galing po sa inyo sa probinsya po ng Bulacan. Meron po at kasalukuyan po kami nagre-repack ngayon. Meron pong binigay ang DSWD sa atin at meron din po ang provincial government. Hindi po mawawala yon. Dapat dito tulong lagi. Kasi hindi po kakayanin ng lahat yan. At alam naman natin, not only Bulacan ang binaha. At
siyempre tulungan natin ang ating national government tungkol dito. May mga pondo naman po kami at nakaanda po naman kami pagdating po sa ganyan. Ayan po yan, lagi po tayo nakahanda sa mga food packs po natin pagdating sa relief good. Yan po yung ating inaantabayan ngayon. Of course, ito na nga po yung ating nangyayari sa ngayon at sa tagal po ng aking serbisyo, naging vice governor, naging governor, at naging board member, ito pa rin po yung buhay natin parate. Itong baha, relief, yan po mga nangyayari sa atin. So sana magkaroon naman ng pagbabago. Kaya nga po, Angelique, hinahin natin sa ating mahal na Pangulo, itong hinahin namin 3 governor na mega dike, itong coastal flood control. Sapagkat dito po sa Bulacan, ang naging biktima po ang naging sanipo ng pagtaas ng baha ay yung high tide. Yan po yan. At yun nga pong isa sa mga binigyan po namin, inahin po natin sa ating mahal na Pangulo through RDC na bigyan ng feasibility study at bigyan na talaga ng feasibility study ang mega dike, yung coastal flood control, ay tatayo mula Bataan hanggang Metro Manila. Yan po ang ating inihintay, itong talagang long-term na solusyon para po sa inyong probinsya at sa lahat pa po ng mga karatig pook. Samantala, your final message po para po sa ating mga kababayan sa Bulacan. Yes, sa lahat po ng ating mga kababayan at lalo na po sa mga nakatira sa tabing ilog at tabing katubigan, mag-ingat po tayo. Meron naman pong bagyong parating at kung sakasakali man, huwag na po nating hintayin pa dumating at hintayin malakas. Lumikas na po tayo. May mga available evacuation center po ang bawat munisipyo, mga barangay. Kaya po, kung maaari ay umpisahan na natin kung sakasakali man. Ano po? I think mamaya pong gabi parating na ulit yung bagyong Dante. Kaya po, patuloy po tayong mag-ingat dahil malaga ang buhay. Ang buhay po hindi kayang ibalik uli. Pero yung mga gamit natin ay mabibili natin yan. Ano po? Sa mga darating pampanahon. Yung pambuhay ay mahalaga, yung kalusugan ay mahalaga. Mag-ingat po tayo. At kung meron po kayong pupuntahan at wala naman kayong pupuntahan kayo, mag-ingat din po kayo. At doon naman sa mga lulusong sa tubig, try to make sure na wala kang open wound. Kasi po ay delikado po talaga. Ang kasunod po kasi nito ay karamdaman. Ano po, karamdaman. At malaking problema po ito. Although nakahanda naman po ang ating provincial health office regarding sa mga pagdalo sa inyong mga magiging concert. Ano po? So anyway, ingat po tayo. Salamat po sa ating mga concerned citizen na mga tumutulong sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Salamat po at ito po yung lingkod, Governor Daniel Fernando, ang probinsya ng Bulacan. Nagpapasalamat po. Thank you, Angelique. Maraming salamat. Maraming salamat po sa update at sa mga paalala, Governor Daniel Fernando ng Bulacan.